Nagpakamatay sa pagtatrabaho ang nanay ko upang iligtas ang mga Smith mula sa bingit ng pagkabangkarote at itaas sa mataas na lipunan. Ngunit sa mismong araw ng kanyang unang linggong paggunita, hindi na nakapaghintay ang tatay ko na ipasok sa pamilya ang kanyang anak sa labas. Lahat, maupo na po kayo. Magandang gabi po, mga tito at tita. Ako po si Joy. Katulad ng ate ko, ako rin po ay anak ni Papa. Swerte mo, pinsan, parehong magaganda. Ang mga anak mong babae, mukhang napakabait naman, nitong si Joy. Nga naman. Hindi namin inaasahan ang isang dayuhan gayon, kaya kulang tayo ng isang pwesto. Sumunod ka sa akin, ate. Huwag kang matakot, Joy. Mainitin ang ulo ng ate mo, maya-maya. Sa tabi mo na ng tatay mo upo. Iyan ang upuan ng nanay ko. Hazel, wala na ang nanay mo, kapatid mo si Joy, at sa pamilyang Smith. Sa bahay na ito, pwede siyang umupo, kung saan niya gusto. Halika. Lumamig na ang saa. Ay. Ang sakit. Ay, best idea ko. Kapatid mo si Joy, huwag mo siyang bulihin. Sasamahan kitang magpalit. Sumusobra na si kuya, hindi pa man tapos ang unang linggong paggunita sa asawa, ipinasok na agad ang anak sa labas, sa bahay. HMPH. Dati, ang mga gawain ng mga Smith, sa loob at labas, ay hawak lahat ng asawa niya. Siyempre, kailangan niyang isipin ito. Ngayong wala na siya, at si Hazel, ay isang babaeng hindi kayang humawak ng bagay. Natural na si kuya, ay wala nang dapat pagpaliwanagan. HMPH. Ano nang pinag-usapan niyo dyan? Mula ngayon, dito natitira, si Joy sa bahay na ito. Siya ang pangalawang anak na babae ng pamilyang Smith. Katulad ni Hazel. Siya ay isang tagapagmana ng mga Smith. Halika na, Joy. Palitan na natin yan. Yaya. Mula ngayon, sa bahay na ito, makikinig ka sa pangalawang binibini. Naiintindihan? Opo. Salamat, Ama. Mapaniniwalaan mo ba? Inuwi lang niya ang kanyang anak sa labas. Oo, hindi ko inaasahan. Bago ang gabing ito, ako ang kinikilalang soul here ng mga Smith. Pero ngayon, si Joy rin. At mas pinapaboran pa siya ni Felix kaysa sa akin. Anong pagkakataon? Magkapareho tayo ng panlasa, ate. Kung gusto mo, kumuha ka pa. Ano ng problema? Hindi mo gusto? Ama, nami-miss ko si nanay. Hindi magtatagal, bago kukunin dito ang ina mo. Salamat, Ama. Ikaw ang pinakamabuti, Ama. Kumain ka. Ang kabit ni Felix, si Flora. Nakipagrelasyon kay Felix habang buntis ang nanay ko. Pagkapanganak kay Joy, lalong naging agresibo siya, pumupunta sa bahay namin. Nang ilang beses para maggulo, determinado siyang paalisin ang nanay ko, at maging D. Rex Smith. Melody, buksan mo ang pintong ito. Buksan mo, Melody. Melody, matandang bruha ka. Lumabas ka riyan. Ang anak ko ay matalino at maganda. Sandaang beses na mas mahusay kaysa sa iyo. Ang titulo ng E. Rex Smith ay mapapasa akin rin balang araw. Melody, alam kong nandyan ka. Kung may lakas ng loob ka, buksan mo ang pintong ito. Naging mas matalino ang kabit na iyon. Alam niyang hindi ubra ang pagsingit. Nang mabalita ang namatay ang nanay ko, ginamit niya si Joy para magpanggap na kawawa. Yaya, kunin mo ang plato ng pangalawang binibini. Ama. Kapatid mo siya. Ang alituntunin ng nanay ko ay, masama sa tiyan ang malamig na pagkain. Huwag na lang kumain yan. Ama,
Kakakarating lang ni Joy dito. Hindi pa niya alam ang mga patakaran. Kung ayaw mo, akong magturo sa kanya. Ikaw na ang magturo. Ama, naiintindihan ko. Hindi ko kailangan ng pagtuturo. Akala mo ba ang pagpasok sa mataas na lipunan ay sapat na dahil lang sa prestihiyosong apelyido? Ay sapat na? Anong pinagtatawanan mo? Galing siya sa maliit na bayan. Walang kaunting asal. Kung ganyan ang ugali niya. Sa harap ng mga bisita, ang buong pamilyang Smith natin ay katatawanan sa loob ng buwan. Pangalawang binibini, dapat kang kumain. Nang mas maingat, tandaan mong punasan ang bibig mo. Joy. Sundin mo ang mga patakaran ng kapatid mo. Ngayon, umalis ka sa upuan ng nanay ko. Umalis ka sa upuan ng nanay ko. Ngayon na. Papa, wala talagang lugar para sa akin. Sa mesa. Yaya, dalhin mo ang isa pang upuan. Opo. Ito ang lugar mo. May pagkakasunod-sunod sa edad. At ranggo, iyan ang unang leksyon mo. Kung hindi, pagdating ng katanghali ang gulang, magiging katatawanan ka. Dad, natatakot ako sa Hazel. Kailangan mong malampasan ang pagiging mahiyain mo. Ako ang sarili mong kapatid. Kung natatakot ka sa akin, paano ka magiging kinatawan ng mga Smith sa mga social event at makihalubilo sa mga elite? Joy. Sumunod ka sa kapatid mo. Marami kang matututunan sa kanya. Ang panganay na anak na babae ay alam ang kanyang mga asal. Ang pamilya nating Smith ay magiging umaasa sa panganay na anak na babae mula ngayon. Ang papa ko ay walang anak na lalaki. Joy at ako ay walang silbi. Sino pa ang maaasahan natin, kundi ang sarili natin? Tita, mahal. Naalala ko ang anak mo, John. Magiging 18 na siya sa susunod na taon. Napakaganda ng memorya mo. Paulit-ulit na sinasabi ni John, ang pagpasok sa Smith Group, matalino at may kakayahan siya. At ang panganay na apo ng pangunahing linya ng pamilya. Sa kumpanya, maaari siyang maging Vice President o Department Manager. Kahit alin sa mga iyan ay ayos. Ang Smith Group ay negosyo ng pamilya. Si Felix ay makasarili at sakin. Galit siya kapag mga kamag-anak ay naghahangad sa kanyang kayamanan. Para protektahan ang Smith Group, wala siyang pagpipilian kundi umasa sa kanyang hindi kaaya-ayang anak na babae. Para sa pang-araw-araw na operasyon ng kumpanya, kailangan ko pa ring tanungin si Papa. Pa, anong klaseng trabaho sa tingin mo ang bagay kay John? Tungkol kay John. Pag-iisipan ko. Joy, pakinggan mo ang ate mo. Umupo ka. Masama sa iyo ang kumain ng karne sa gabi. Kumain ka na lang ng gulay. Mga kasama, salamat sa pagdalaw ninyo sa nanay ko ngayong araw. Ako muna ang magtataas ng baso. Hazel, ang galing at talino mo. Pinapatakbo mo pareho ang kumpanya at ang bahay. Para kang nanay mo noon, mabait at magaling. Sa hinaharap, ikaw na ang aasahan namin lahat. Hazel. Tito, yung order na 30 milyong dolyar. Kapag may oras ka, pwedeng pirmahan mo para sa kin? Titingnan natin. Hazel, huwag kang masyadong mayabang. Dati, pinupuri ka nila dahil ikaw lang ang anak na babae ni Papa. Mula ngayon, ako na ang paborito ni Papa. Lahat ng meron ka ngayon ay mapapasakin. Hazel, sakin na ngayon si Papa. Kaya yung magaganda mong damit, mga mamahalin mong kotse at relo, at lahat ng pag-aari mo. Lahat yan ay mapapasakin. Kung sa tingin mo makukuha mo ang sakin. Sige, subukan mo. Wala kang alam. Akala mo dahil Smith ka, at paborito ka ni Papa. Makakapasok ka na lang basta-basta, at kukunin ang mga koneksyon, ang kapangyarihan at yaman, na pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon. Panahon na. Para magising ka sa panaginip mong iyan. Pasok. Miss Hazel, nandito na po ang nobyo ninyo. Ano ang kailangan niya? Bigyan mo siya ng tubig, at paalisin mo na.
May iba pa ba? Miss Joy, kausap po niya si Ainlith Brown. Eugene, hindi ako nakapag-aral. Sa paaralan ni Hazel, lagi akong namuhay sa isang maliit na bayan. Eugene, pwede mo ba akong turuan ng Ingles? CJ. Matagal na kaming magkakilala. Ni Hazel. Eugene, pwede ko bang makuha ang contact info mo? Grabe naman ang desperasyon. Miles. Sa tingin ko, magagawa natin. Ang deal na yon, pag-usapan pa natin, ng mas mabuti. Kaya natin yan. Anong meron? Tingnan mo na lang. Ano ang gusto mo? Kanselahin mo ang kasunduan. Hindi naman ganun ka-seryoso, di ba? Sinasabi ko sa'yo. Hazel. Ang pag-aasawa ay hindi laro. Ang ilang malabong litrato ay hindi sapat para payagan ni Sin na kanselahin ang kasunduan. Ang mga shareholder ng Smith Group ay hindi papayag. Ako ang magpapawalang bisa sa kasunduan. Mukhang kailangan kong gumawa ng eksena. Sin, binabalaan kita. Pakitabihan mo ang pamangkin mo. Oh, guguluhin ko ang opisina mo. Miss Smith, dito po. Wala nang magkasundo. Napapadalas na ako sa opisina ni Sin. Para magwala, di ko na mabilang. Hindi na pwedeng magpatuloy ito. Pindutin. Oh, Joy, mula ngayon, ikaw at ang nanay mo, ang aasahan ko. Sumatanda na ang tatay mo. Dad, huwag kang mag-alala. Hazel, marunong ka rin mag-golf. Tinuruan ka ba ni Dad noon? Naghahanap ka ng gulo? Halika rito. Anong ginagawa mo? Hoy, Hazel. Bitawan mo ako. In-enroll kita sa kursong finance. Magsisimula ito sa loob ng kalahating oras. Mag-aaral ka ng 8 oras sa isang araw. At may homework pa. Kapag gamay mo na ang lahat ng ito, saka tayo mag-uusap tungkol sa paglalaro ng golf. Hazel, napakaganda ng pag-iisip mo. Ako lang ang nagpaplano ng maaga. Sa huli, ang paglalaro ng golf ay hindi makakapagbigay sa kanya ng buhay na komportable at marangya. Dad, ayokong matuto. Talagang kamukha mo, ang nanay mong nanira ng pamilya. Tamad at mayabang, wala sa utak kundi ang umangat sa lipunan sa pamamagitan ng pagkapit sa mga lalaki. Makinig ka sa ate mo. Aalis na ako. Dad. Hoy. Ano, bitawan mo ako. Hayaan mo siyang manatili sa labas ngayong gabi. Huwag ka nang bumalik. Sawa na akong tingnan siya. Hazel, alam kong may masamang balak ka. Sasabihin ko kay Dad. Magpakabait ka o ipapahuli kita. Hazel, ano ba ang pinagpapanggap mo? Hindi kita natatakot. Dito nakatira ang nanay mo, di ba? Isang lumang gusali. Luma na ang mga kable. Nakaraniwan lang naman. Ano ba ang gusto mo? Maging mabuting estudyante ka at mag-focus sa klase.
May gusto bang sumama para magsaya? Pasundan mo, sina Joy at Eugene. Kunan mo ng mga kompromisong litrato. Malaki ang premyo. Mr. Wang, talagang utang na loob ko sa'yo yung huli. Tara, tagay tayo. MS, Sang, matagal na tayong hindi nagkita. Hazel. Kahit na magaling ka, ano naman, sa bahay, kailangan mo pa ring makinig. Sa tatay ko, kapag nagreklamo lang ako ng isang beses, kailangan mo pa ring dalhin ako rito ng sunod sa Niren. Ewa Smith, matagal na tayong hindi nagkita. Lalong gumanda ka. At sino ito? Ewa Smith, bagong assistant mo ba siya? Anong sinabi mo? Ako ay, Anak siya ng tatay ko, ang bunso. Kakabalik lang niya sa pamilyang Smith. Ah, ito pala yung bagong kapatid ni Emma Smith galing probinsya. Kaya pala ang suot niya ay nakakahiya. ikaw. Paumanhin. Unang beses niya lang sa ganitong okasyon. Patawarin mo na siya. Sige, wag na nating pag-usapan. Ewa Smith, hindi na kami makakaabala pa. Kapag ikakasal ka na kay Eugene, siguradong bigyan mo kami ng imbitasyon. Yung babae mula sa mga Smith City, ang gusot-gusot ng suot, tapos pumunta pa sa party. Nga, ang gulo talaga. Hazel, dinala mo ako rito. Para hiyain ako, di ba? Hindi ka ba, ang laging nagpapahiya sa sarili mo? Sip-sip lang sila sayo, dahil mag-aasawa ka sa pamilyang Brown, para maging young mistress. Kapag nasira ang kasal mo, lahat sila tatalikod sayo. Ang mga bagay ko ay wala kang pakialam, anak sa labas. Hintayin mo lang. Inaasahan ko yan. Miss Hazel, Scene. Sakto, narito ka rin. magdamit ka ng mas marami sa susunod. Bahala ka sa sarili mo. Halika. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kasalanan. Gaya ng inaasahan sa iyo, mabilis kang kumilos. Ang pangalawang anak na babae ng Smith Group ay pinaghihinalaan na may relasyon sa Eugene. Ang pagkakakilanlan ni Hazel bilang nobya ay nanganganib. Kahit bumili ng hot searches, ang chismis tungkol sa Joy ay hindi makarating sa top. Hindi ka matutulog ngayong gabi. Ikaw ang gumawa nito? Scene. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Lasing ka. Tumigil ka sa pag-inom.
Sin, hindi mo ba itutuloy ang kasal? Kung hindi, magkakagulo ito. At walang magiging maayos. Tama ka. Panahon na para ituloy. Pwede mo ba akong tulungan? Nasa labas ang driver ko. Salamat. Sige. Nasaan ang driver ko? Ako ang sasama sa'yo. Eldeneth. Sa address na ito, please. Boss, ito. Magmaneho. Ang proyekto sa City C. Natapos mo ang deal? Sikreto ng negosyo. Walang komento. Tuso kang tao. Huwag mo itong banggitin. Hindi na kailangang pumasok. Papasok ako ngayon. Hindi na kailangang ihatid ako. Pwede kang bumalik. Ingat, CJ. Ito ang lugar ko. Ang bahay mo. Sin, ang bahay mo. Ginagamit ang birthday ko bilang password. Sino ang nag-set ng password? Hindi mo naaalala? Hindi ikaw. Huwag mong sabihin na ako. Ikaw talaga. Sin, bakit lagi mo nang ninanakaw ang mga bagay ko? Target mo ba ako? Ang matanda mo. Napakasama mo. Dalawang pito, dalawang dalawa. Hindi. Wala kang alam. Password incorrect. Door lock. Please reset the password. Ano ang gusto mong pasukan? Alangan. 0808. Birthday ko yan. Password set successfully. Nasa bahay ako ngayon. Hindi ka pwedeng sumunod sa akin. Hazel. Sinasabi ko, magmadali ka at isara ang bibig mo. Magmadali ka at pumasok para matulog. Hazel, hindi ko inakala na ang parehong bagay ay pwedeng mangyari ulit. Hey! Saan ka pupunta? Matutulog ako sa ibang lugar. Nakikita ko ang mga paa mo, puno ng singaw. Hindi ba masakit? Pasok. Hindi ba't dati, natulog na tayo ng magkasama? Ang lalaking ito ay napakahiya. Pasensya sa pag-abala. Maayos ang paghahanda mo. Parang madalas, may mga babae kang dinadala dito. Sin. Tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasal, dapat kang magmadali. Kung hindi, magiging malaking issue ito bukas. Hindi kakayanin ng mga pamilya natin. Huwag kang mag-alala. Unahin muna natin ang sugat sa paa mo. Hindi na kailangan. Maliit lang ang sugat.
Magiging okay ito pagkatapos matulog. Huwag kang gumalaw. Dahan-dahan, masakit. Maging maingat. Sin. Magaling ka talaga dito. Marami bang babae na ginawa mo ito dati? Hindi marami. Sa tingin ko, magaling kang mag-alaga ng tao. Paano kung isipin mong maging live-in son-in-law ng mga Smith? Hazel. Ano ba ang pinlano mo ngayon? Sa ganitong paraan, ang negosyo mo ay mapupunta sa akin. Mag-smile ka pa. Maganda talaga ang tingin mo kapag nag-smile. Ikaw, talagang alam mo kung paano mapahiya ang tao. Akala ko, Hazel. Hindi ka ganoon ka-sensitive. Tatawag ako. Kakaiba. Hoy, Miles. Personal na pupuntahan ko kayo sa Lungsod C. Hindi matagal na ang nakalipas. Miles mula sa Lungsod C. Nag-special trip para puntahan ang Lungsod D. Kasama namin si Sin buong panahon. Sa huli, Miles ay pinili pa rin na magtrabaho kasama Sin. Hazel, kung ang tingin sa mata mo, hindi makakapatay ng tao. Ella Smith, nakakuha kami ng deal sa Lungsod C. Nauna kami sa Brown Corporation at napirmahan ang kontrata. Pasensya na, Sin. Nag-asa ka ng walang dahilan. Kaya nga nagbigay ako ng maling direksyon kanina. Sin ay hindi man lang nagsalita dahil kailangan niya na mauna sa iyo at pirmahan ang kontrata kasama Miles. Pero sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito, ako ang nanalo. Sin, ang tingin ay hindi makakamatay. Paano kung mag-usap tayo kung ano ang pakiramdam na makuha ang order? Iniisip ko lang. Bakit hindi ko lang? Pinatalsik ka. Negosyo ay negosyo. Salamat, Sin, sa malaking kabaitan mo kanina. Malamig na yung gabi. Sin, tandaan mo na magdagdag ng blanket. Sige. Tito, hindi ko gusto ang Hazel. Mas gusto ko ang Joy. Siya ay sweet at sensible. At considerate. Kahit sino na may mata, ay magkakagusto sa kanya. Eugene, hindi ako makikialam sa love life mo, pero kakabreak mo lang ng engagement mo sa Hazel. Sinasabi ko, mag-low profile muna. Tito, ako rin ay anak ng mga Smith. Sa hinaharap, ang Smith Group ay magkakaroon ng share ko. At hindi ako mas worse kaysa Hazel. Hindi ako ang tipo ng tao na vain at snobbish. At ang only care ay magpakasal sa mayamang pamilya. Hindi ka talaga aalis, di ba? Eugene at ako ay tunay na in love. Hazel, ano ang ginagawa mo dito? Aba. Anong pagkakataon, ni hindi ka man lang nagpalit ng damit? Kaya pala buong gabi kang wala, nagkakantutan. Hazel, mag-ingat ka sa bibig mo. Anong ibig mong sabihin sa nagkakantutan? Hindi pa naman kinakansela ang kasunduan. Naglalandi ka na sa labas. Ano pa ang tawag mo dyan? Ikaw naman, Hazel, ang kapal ng mukha mong pintasan ako. Ano? Nakipagtalik ka sa kapatid ko, at nakipagtalik ako sa tiyo mo. Tama lang sa akin yon. Pagkatapos ng lahat, ang buong bagay na ito sa kasunduan.
ay hindi lang para sa inyong dalawa. Maging mabait ka ngayon. Tawagin mo akong tita. Ikaw. Tito. Tignan mo ang itsura niya. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, o ipapauwi kita sa lumang bahay, para mag-aral. Tito, aminado ako, mali ang pagnanakaw ko, sa nobyo ng kapatid ko. Pero bago ito, wala namang nararamdaman si Hazel at Eugene para sa isa't isa. Negosyong kasal lang naman talaga yun. Bakit hindi ako ang mapili? Ate, kahit gaano ka pa kagalit, hindi mo dapat laruin ang sarili mong dangal. Lagi namang sinasabi ng nanay ko, na ang isang babae, ay dapat may paggalang sa sarili. Dapat siyang maging tapat. Kahit na ako ay anak sa labas. Hindi ako kailanman nagpapakalayo. Masasabi kong, mas malinis ako, kaysa sa karamihan ng mga babae. Tapos ka na? Salamat dyan. Ang mga salita mo ay mabaho. Pakiusap, ipasundo mo ang pamangkin mo sa kapatid ko ng ligtas. Masaya kagabi. Salamat sa pag-aasikaso. Hazel, hindi ka pa nakakapag-almusal. Binibining Smith. Tapos ka nang umiyak? Tito. Nakita mo naman ang kanyang pag-ugali. Para siyang baliw. Eugene. Mag-impake ka ng iyong mga gamit. Pupunta ka sa ibang bansa para mag-aral. Tito, Binibining Smith. Mukhang hindi ka tinuruan ng iyong ama. Na hindi ko gusto, ang mga taong tumatawag sa akin na kamag-anak. Pupunta sa ibang bansa si Eugene para mag-aral. Binibining Smith, iminumungkahi kong makinig ka sa iyong kapatid. Mag-focus ka sa iyong pag-aaral. Wow, ang ganda. Ang mga gamit ng patay na babaeng iyon na si Melody ay nandito pa sa bahay, paikuha mo at itapon. Ang malas, ma, mga mamahaling gamit lahat ito. Isang piraso pa lang, libo-libo na ang halaga. Sayang naman kung itatapon. Pwede nating piliin ang mga gusto natin. Kung hindi uubra, pwede pa nating ipagbili sa mga ukay-ukay o consignment shop. libo-libo ang isa. E di lahat ito, milyon-milyon ang halaga, yung matandang babaeng si Melody. Paano siya naging ganoon kasayang? Karma. Mabuti nga, karma. Maganda talaga ang taste ng matandang yun. Maganda talaga ang taste ng matandang yun. Ma, bagay na bagay sa'yo ang jade bracelet na ito. Mabait ka, kapag ganyan ka kasuot, mas lalong, magiging maganda ka kaysa kay Hazel. Gusto ng tatay mo, kapag nakadress ako, suotin mo, para mabigyan siya ng magandang sorpresa. CJ, kilalanin muna natin ang lugar ngayon. CJ, Nakakapagod itong pababa paitaas sa hagdan. Uminom ka ng tubig. Uminom ka ng tubig. Felix, mula ngayon, dito na ako titira sa bahay na ito. Tingnan natin kung sinong mag-aahasang mang-api kay Joy. Noong ilang araw lang, ipinasok niya si Joy sa bahay ng mga Smith. At ngayon, hindi na siya makapaghintay. Nakunin ang pwesto ng nanay ko. Oh, siya nga pala. Tingnan mo kung sino ang bumalik. Nandito na si Tita Flora. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahal ako ng tatay mo.
Sa bandang huli, iiwan din niya kayo ng nanay mo. Noon, natakot ako ng husto sa kanya, hindi ako makatulog ng ilang gabi. Natatakot ako baka maghiwalay ang mga magulang ko. Napakasama ng babaeng iyon. Pero sa harap ng tatay ko, laging nagpapanggap na kawawa at walang magawa. Hazel, nakauwi ka na. Ang tagal-tagal mo na. Hazel, mula ngayon, dito natitira si Flora sa atin. Wala man lang paliwanag, diretsong utos na lang. Ma, nagde-date ako kay Eugene, pero ayaw pumayag ni Hazel. Hazel, alam kong mayabang ka, at hinahamak mo ang mga arranged marriage. Pero ang tatay mo, siya ang nagpapatakbo ng kumpanya at hindi madali iyon. Ang pagpapakasal ni Joy para sa alyansa ay para sa ikabubuti ng mga Smith. Ano ba ang ikinagagalit mo? Ngayon, sa harap ni Sin, bakit mo binuhusan ng tubig si Joy? Hindi ba dapat niya itinapon ang tubig na iyon? Ano ba ang ugali mo? Sa lahat ng mga taong ito, nagtatago ako sa isang maliit na bayan. Kasama si Joy, kaya kong mabuhay ng walang ginhawa. Pero iba si Joy. Bata pa siya. Ang edukasyong natanggap mo, hindi pa niya nakikita iyon. Gusto ko lang makahanap para kay Joy ng isang lugar na matatawag niyang tahanan. Ganoon ba kahirap iyon? Flora, pasensya na sa'yo at sa anak mo. Felix, alam kong may mga hirap ka. Hindi kami nagagalit sa iyo ni Joy. Nagkamali ka kay Flora at kay Joy. Paano ka naman magiging tama sa akin at kay Mama? Kinansela ni Sin ang kasunduan dahil si Joy ang may gawa ng iskandalo. Ninakaw ang nobyo ko. At nang makialam ang press, kumalat na sa lahat. Kahapon lang, nag-post siya sa social media. Hayagang sinasabi, ang tunay na pag-ibig ay hindi kasalanan. Tatay, dapat mong malaman, kung lumabas ang bagay na ito, para sa pamilya natin, ang mga Smith, malaki ang magiging epekto. Bakit hindi ko yun nakita? Ang tunay na ina ni Joy ay isang maninira ng pamilya na nagnakaw ng asawa ng iba, at ang kanyang anak ay sumusunod sa kanyang yapak. Ang mga gene ng mga Smith ay katumbas ng kultura ng mga maninira ng pamilya. Aling media outlet, ay demanda sila. Ay demanda? Isa-isahin mo bang idemanda sila? Bukod pa riyan. Mali ba sila? Nagsisinungaling ka. Hindi ako maninira ng pamilya. Kasalanan mo iyon kung hindi mo kayang hawakan si Eugene. Ako ang minamahal niya. Ganun ba talaga ang takot mo? Naaagawin ko ang sayo. Takot ka, Hazel. Felix, okay lang kahit wala akong tamang titulo. Pero ang anak natin, gusto mo ba talaga siya na maging katulad ko? Flora, nabigo kita at ang anak mo. Huwag kang mag-alala, mga maliliit na artikulo lang ito. Wala pang 200 views. Sa isang bagay na ganito kaliit, sinisigawan ako ni Joy. Umiiyak si Tita Flora. Ang taong hindi kayang kontrolin ang emosyon niya. Pinagkakatiwalaan mo ba talaga siya sa isang bagay na kasing halaga ng isang arranged marriage? Kung talagang lilipat dito si Tita Flora at dumating ang mga reporter bukas, paano ka makakasiguro na kaya niyang sagutin ang mga tanong nila at manatiling kalmado sa interview nang hindi binibigyan sila ng butas? Felix, kaya ko ito. Kung kaya ni Melody, kaya ko rin. Sa lahat ng mga taong ito, lahat ng bagay sa pamilya Smith ay pinamahalaan ng nanay ko. Sa tingin mo ba talaga na ang pagsuot ng damit ng nanay ko at paggamit ng kanyang alahas ay magpapakapareho sa'yo sa kanya? Hazel, tama na. Minsan o 2 beses, makukuha rin niya ang tamang paraan. CJ, gawin natin sa paraan mo. Bukas, mag-aayos ako ng press conference para ipahayag ang muling pag-aasawa ng chairman. Kay Isan, Flora, pupunta kayong dalawa. Saglit. Ako. Handa na ang lahat, inayos na ng assistant ko. Alam mo namang galing sa probinsya. Ang nanay ko, nasa proseso pa siya ng pag-a-adjust. Minamadali mo itong press conference para lang siyang mapahiya. Ayos lang, Tita Flora. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang mag-practice. Ang mga reporter, ilan lang. Ang mga tanong nila.
Tama. Madalas sumama si Hazel sa mga press conference. Kilala niya ang mga reporter na yon. Sa tulong niya bukas, magiging maayos naman yan. Sayang naman ang magandang materyales. Kaya, Tita Flora. Simulan na natin. Salamat sa tulong mo, Hazel. Ninat Flora, ano ba ang hangarin mo ng maging kabit? Para kay Ginoong Smith ba mismo? O sa pera niya? Mahal ko siya simula pa noon. At ang relasyon namin ay maayos. Enos Joy, kasing edad lang niya si Hazel. Anong mga pamamaraan ang ginamit mo para akitin si Ginoong Felix? Ano ang masasabi mo sa terminong masamang babae? Paano mo ito bibigyan ng kahulugan? Ano ang masasabi mo kay Joy? Bilang isang anak sa labas, ano ang masasabi mo sa pakikialam sa relasyon ng ibang tao? Naituro mo na ba sa sarili mong anak na babae na maging pangatlong tao? Tumigil ka. Huwag. Tumigil ka sa pagsasalita. Ang Smith Group ba ay hayagang nagtataguyod ng kultura ng kabit? Hindi ba ito sumasalungat sa pilosopiya ng tatak ng Smith Group? Paano mo ipapaliwanag ang iskandalong ito sa lahat? Tama na. Ito ang lahat ng mga tanong mula sa mga mamamahayag. Flora, nasaktan mo ako ngayon. Ang mga mamamahayag ba ang susunod mong sasaktan bukas? Mahalaga sa tatay ko ang itsura. Naghirap ang nanay ko sa loob ng maraming taon para itayo ang reputasyon at kredibilidad ng Smith Group. Sisiraan mo ba ang lahat ng ito pagkatapos mo lang pumasok sa pamilya? Hazel, okay ka lang? Dad, okay lang ako. Pag-isipan mo ng mabuti. Napahamak ko ba kailanman si Joy? Nang unang hakbang niya sa bahay na ito, ipina-enroll ko na siya sa mga klase sa finance. Pero agad-agad, nakipag-close siya kay Eugene. At naglakas pa ng loob na pumunta kay Sin. At humiling na siya ang ipalit sa akin bilang kandidato sa kasal. Anong klaseng lalaki si Sin? Mas alam mo yon kaysa sa akin. Kung paglalaruan lang natin siya at basta magbabago ng isip, paano pa kaya magtatatag ang Smith Group sa lungsod na ito? Anak ka ng, anong pinagsasabi mo? Ayon sa kapatid ko, na sa hinaharap ang mga Smith, ay tiyak na magkakaroon ng lugar para sa kanya. Hindi siya kailanman mas mababa kaysa sa akin. Mas angkop siyang kandidato para sa alyansa ng pagsasama kaysa sa akin. Sinabi pa niya na sa hinaharap ang iyong testamento, ay tiyak na isasama ang pangalan niya. Kalokohan yan. Hazel, dinudungisan mo ang pangalan ko. Miss, hindi ba't pumunta ka sa templo ilang araw lang ang nakalipas para kumuha ng agimat para kay Sir? Anong agimat? Dad, wala na ang nanay ko. Mula ngayon, ang tanging taong maaasahan ko ay ikaw. Kaya pumunta ako sa lungsod na ito, sa pinakamabisang templo, at doon ay taimtim na nagdasal para sa agimat na ito. Gusto ko lang naligtas at malusog ka. Hazel, Tumatanda na ang tatay ko. Nitong mga nakaraang taon, nagsimula siyang mag-focus sa kalusugan niya. May dalawa siyang anak na babae. Ang isa gusto siyang mamatay. Ang isa gusto siyang mabuhay. Malaki ang pagkakaiba. Tatay, ginawa-gawa lang ni Hazel ang lahat, hindi ako. Felix, hindi ko papayagan ang mga taong magsabi ng ganito tungkol sa akin. CJ, may business trip ako. Magstay kayong dalawa sa bahay at magpakabuti. Tatay, Oh, tama. Mga bagay sa company, hayaan mong si Hazel ang mag-asikaso. tatay, Tumigil ka sa pagyawyaw. Ang tatay ko, lagi nagtatakbo kapag may problema. Mahigit 20 taon. Ganito siya. Kayon mo lang ba napapansin? Nani, hubarin mo siya.
Ano nang ginagawa mo? Tumigil, ano ang lakas ng loob mo? Nanay, Hazel, pakawalan mo ang nanay ko. Nanay mo, isang bracelet na nagkakahalaga ng $700,000. Hindi yan ang nanay mo. Magnanakaw lang yan na pumasok. Katarantaduhan. Nani, tumawag ka ng pulis. I pull mo ang footage ng surveillance. I send mo sa mga pulis. Nanay. Tumigil ka ngayon. Tumigil. Pakawalan mo ako. Lumabas ka. Lumabas ka. Patay na ang nanay mo. Ay wala na. Asawa na ako ng tatay mo ngayon. Sa bahay na ito, ano pa ang hindi akin? Maria. Dilat ang mga mata mo at tumingin. Sa bahay na ito, si Joy lang ang sayo. Lahat ng iba pa, hindi. Walang utang na loob. Tita Flora, pasensya na ito. Kakarating mo lang, papunta ka na sa kulungan. Sana okay lang sayo. Sino ang tumawag ng pulis? Ako, may nagnakaw. Malaking halaga mula sa pamilya namin. Yaya, ipakita mo ang footage ng surveillance sa mga opisyal. Ma'am, kailangan mong sumama sa amin. Hindi ako sasama. Wala akong ninakaw. Nagkakamali lang kayo. Hindi ako sasama. Hindi ako sasama. Bitawan mo ako. Joy, tawagan mo ang tatay mo, bilis. Ma. Tawagan mo ang tatay mo, bilis. Sagipin mo ako. Tigilan mo ang pagtawag. Hindi siya sasagot. Hazel. Ako rin ay anak ni Dad. Iyan ay hindi mababago. Kahit na may prejudice ka sa akin, tanungin mo ang sarili mo. Kung ako ay nakakuha ng parehong edukasyon mo, mula pagkabata, magiging ganito ako ngayon. Mula noong ako'y bata pa, ako'y palaging una sa klase, at inirekomenda para makapasok sa pinakamahusay na universidad dito. Nakakakuha ako ng scholarship kada taon. May lakas ka bang ihambing ang sarili mo sa akin? Ang paraan ng pagtrato mo sa akin at sa nanay ko, ano ba ang kinakatakutan mo? Natatakot ka ba na kunin ko ang lahat sa iyo? Natapos mo ba ang class sa finance? Ano ang sinabi ng teacher? Nag-preview ka ba? Nag-review ka ba? Kung iniisip mo na, sa pagpapakasal sa mayaman, pwede kang magpabaya araw-araw, magtamad, makipag-date sa mga walang kwentang rich kids, at makarating sa tuktok ng buhay. Mas mabuti pang bumalik ka sa pinanggalingan mo. Sinabi ng dad ko na, mula ngayon hindi lang finance, pati English, etiquette, at management. Dapat mong lahat matutunan. Mayroon kang 3 buwan. Kung hindi mo makapag-produce ng resulta, alis ka, dito. Paano kung matatapos ang lahat ng iyan? Hazel, huwag kang maglakas loob. Mag-lecture sa akin gamit ang condescending attitude mo. Nani, opo, bantayan mo siya. Kung hindi siya sumunod, tawagan mo agad ang dad ko. Opo. Hoy, Hazel, hindi pa ako tapos sa iyo. Inay, pasensya na. Dati, ikaw pa ang pinakamahalaga sa pamilyang ito. Pero ngayon, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong palalayasin ang mga sumira sa pamilya natin. At paalisin silang lahat. Nang ma-diagnose ang nanay ko ng cancer, sa loob ng ilang buwan, ako ang kasama niya. Ni minsan, hindi dumalaw si Felix. Marami akong kinainis. Pero ang pinakanainis ako, ay siya lang. Felix, babayaran mo to. Hoy, Hazel. Talagang di tayo may iwasan. Ate, Hindi siya karapat-dapat maging hipag mo. Dapat tingnan niya ang sarili niya. Ano ba yan? hindi kasing ganda ni Joy kahapon. Maalaga at naiintindihan ka. Kung hindi, tawagin natin ulit siya para magsaya. Kaya sa paningin nila, si Joy, ay wala nang iba kundi isang taong pwedeng paglaruan lang.
Hazel. Mag-sorry ka sa akin. Kung hindi, hindi ka alis ngayong gabi. Pasensya na. Aba. Hazel, umuurong ka pala. Anong nangyayari? Ngayong wala nang ang mga Smith na sumasalo sa'yo. Natatakot ka na? CJ. Para saan ang paumanhin mo? Sa paghuli sa'yo na ng babae, sa pagiging malandi, at sa pang-aakit sa kapatid ko. Paumanhin. Gusto mo yan? Eugene, Tito. Anong ginagawa mo rito? Sean, Hazel. Tandaan mo, kung humahanap ka ng lalaki, lumayo ka sa teritoryo ko. Wala namang may gusto sa'yo. Ganon ba? Ikakasal ka na? Magsalita ka. Pakakasalan mo ba ako o hindi? oo. Eugene, sabi mo walang may gusto sa akin. Tingnan mo nang mabuti. Ako lang ang may karapatang pumili. Gusto mo akong habulin? Tingnan mo muna kung karapat-dapat ka. Ipadala si Eugene sa Africa. Tio. Nababaliw ka ba? Dahil sa isang babae. Tio. Ginamit mo lang ako. Kaya nagsisisi ka. Isang kasunduang pangkasal lang yan. Pwede naman akong humanap ng iba. Bakit ka ganon ka-enthusiastic sa kasunduang pangkasal? Para harapin ng tatay mo? Para harapin ng mga Smith? Sa Jiang City, may mas magaling pa ba sa akin? Nagbibigay ba sa'yo ng pakiramdam ng tagumpay ang pagbuli sa akin? Ang nakaraan, tapos na yon. Pumapayag ako sa kasunduang pangkasal. Pwede rin kitang tulungan. Harapin si Felix. Pero, Anong ginagawa mo? ang gulo ng buhok mo. Dalhin kita sa ospital. Hindi. Maging mabuti. Maging mabuti. Ayaw kong maging mabuti. Naiinis ako sa mga nakaraang taon. Nagpapanggap na napakabait, ang perpektong babae mula sa magandang pamilya. Hindi ako umiyak sa libing ng nanay ko. Nang dumating ang Joy sa bahay namin, hindi ko man lang nagawa ang isang eksena. At kanina lang, suot ni Flora ang damit ng nanay ko. Suot ang alahas ng nanay ko. Kailangan kong dumaan sa lahat ng hirap para lang mapaalis siya. Scene. Wala man lang akong lugar para magalit at ilabas ito. Ang gusto ko lang ay umupo doon at tahimik na uminom ng orange juice ko. At pagkatapos, kailangan kong harapin ang bastos na pamangkin mong nangharas sa akin. Naiinis ako. Scene, binabalaan kita. Kung may lakas kang sabihin sa akin kahit isang salita pa, suntok kita. May utang ka sa akin ng orange juice. Napakasunod-sunod mo ngayon? Ito para sa mga nasirang gamit.
Hinailang ang sakit. Sino ang gumawa nito? Ang kabit ni Felix, nahuli na siya. Tatay, kailan uuwi si nanay? Huwag kang mag-alala. Nagtanong-tanong na ako. Nanay, nakauwi ka na. Nag-alala ako ng sobra. Halika, umupo ka muna. Naku, ang dami mong pinagdaanan. Tatay, sinaktan ni Hazel si nanay, at muntik na niyang mapakulong si nanay. Dapat mong parusahan ng maayos. Mas mabuti pa, palayasin mo na siya sa pamilya Smith. Joy, huwag mong pahirapan ang tatay mo. Okay lang. Basta tanggapin ako ni Hazel. Wala akong pakialam kung saktan o sigawan niya ako. Flora, naapi ka. Lahat ng bagay sa kumpanya, malaki man o maliit, pinamamahalaan pa rin ni Hazel. Hindi pa natin siya kayang kalabanin. Mom, sobrang bait mo lang kasi, kaya ka inaabuso ng iba. Joy, tama na iyan. Dad, si Hazel, siya na ang namamahala sa Smith Group ngayon. Tiyak na hindi niya palalampasin si Mom. Paano kung lihim siyang kumilos sa ating likuran, at kunin para sa sarili niya ang Smith Group? Hindi siya maglalakas loob. Sa akin, Felix, ang Smith Group, huwag kang mag-alala, wala siyang gagawin sa'yo. Dad, sa kursong ito sa finance, marami akong natutunan. Ang relasyon ko naman kay Eugene, maayos na maayos din. Kaya ko namang, pamahalaan ang Smith Group. Isang piyong itinapon na, at ipinadala na sa Africa. Anong silbi ng pakikipagkaibigan sa kanya? Para makipag-alyansa sa pamilya Brown sa pamamagitan ng kasal, kailangan mong makuha ang loob ng tunay na tagapagmana ng pamilya Brown, si Sin. Si Sean ay yung malamig at walang puso na workaholic. Sino ang makakakuha ng loob niya? Wala akong pakialam. Hindi mo na dapat pabayaan na maging ganyan kasuwail si Hazel. Wala ka na bang puso para hayaan lang kami at Mom na maapi? CJ, kakausapin ko si Hazel mamaya. Ipapabigay ko sa kanya ang kalahati ng shares para sa'yo. Ano man ang mangyari, ang kumpanyang ito ay sa'yo rin. Mapupunta para pamahalaan. Dad, Hazel, anong lakas ng loob mong magpakita dito? Hazel, isang simpleng usapang pamilya lang yon. Bakit mo kailangang tumawag ng pulis? Muntik nang ma-detain, si Tita Flora. Hazel, naapi ang Tita Flora mo. Para sa ikabubuti ng pamilya, nagdesisyon na ako, ibibigay mo ang kalahati ng shares mo sa kumpanya. Sa Tita Flora mo. Ituring mo na lang itong paghingi ng tawad. Hazel, para ito sa ikabubuti ng pamilya ang ginagawa ko. CJ, Pumapayag ka. tama ka, Papa. Para sa reputasyon ng pamilya, ang pagkakaisa ng pamilya ang pinakamahalaga. Hindi ko dapat tinawag ang pulis. Sa totoo lang, kasalanan ko rin ito. Hindi ko dapat nagmadali. Hazel, may pasensya na dapat ako sa iyo. Oh, Flora. Pinaghirapan mo. Basta komportable ang Hazel. Gagawin ko ang lahat. Pinaghirapan mo. Papa, gusto ko rin ng yakap. Felix, ang lahat ng kayamanan at posisyon na pinaghirapan ng nanay ko para sa iyo, pinaghirapan niyang ibigay sa iyo. Gigiba ko ito sa sarili kong kamay. Eugene, huwag kang magalit. Hazel, napakapalaban niya. Ang sino mang sumalungat sa kanya ay nagkakaproblema. Ang putang Hazel. Niligawan niya ang tito ko. Puta siya. Eugene, talagang pupunta ka sa Africa? Eugene. Pinapapunta ka ni Sin sa malayo dahil lang sa Hazel. Kung wala siya, hindi mo kailangang pumunta sa Africa, tama? Umalis ka. Eugene, narinig ko na germaphobe si Sean. Kapag nakita niya ang Hazel na nakikipagtalik sa ibang lalaki, magiging disgusted siya. Hindi na niya gustong makita siya. Tapos hindi ka rin mapaparusahan. Ikaw ang matalino. Ang isang peking tulad ni Hazel.
kapag nasa kama, ay malandi rin, kapag nalaman ng tito ko. Talagang iwanan niya siya. Miles. Maligayang pagdating sa lungsod ng Jayang. Smith, matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyong kahangahangang track record. Ngayong nakilala na kita, ikaw nga ay isang taong hindi dapat balewalain. Ngayong gabi, dapat tayong mag-inuman ng maayos. Tank. Kunin mo yung bote ng French, 100 taong pulang alak na dinala ko, ang Romanée Conti, dalhin mo rito. Opo, sir. Meles, pwede mo nang bitawan. Paumanhin po, paumanhin. Natuwa lang talaga ako nang makita ka. Ngayong gabi, mag-iinuman tayo hanggang malasing. Ako na ang bahala, pero, tumigil ka sa pagpupumilit. Umalis ka sa harap ko. Hazel. Maglakas loob ka bang hamanin ako? Hazel, si Miles. Upang ipagdiwang ang partnership ng Smith Group, at ni Miles, mag-toast tayo bilang pagdiriwang. At sino ito? Miles, si Hazel ang kapatid ko. Oh, ang bunsong kapatid ni President Smith. Kaya pala medyo magkamukha. Ha ha ha, napakagaling. Sean, Hindi makakainom ng ganoon karami si Hazel. Bigyan mo siya ng isa pang inumin. Kailangan ko pa bang ulitin? Ako na, ako na. Ako na. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para suportahan ka. Hindi ko inaasahang dadalo ka, Sean. Nag-aalala ako baka magalit ka kung ibigay ko ang proyekto. Sa Smith Group, huwag kang mag-alala, Miles. Kami ni Hazel ay ikakasal na. Kami ay pamilya na ngayon. Pamilya na sina Sean at Hazel. Ah, ganun ba? Ganun ba? Kung ganun, Sean, Hazel, tayo'y mag-inuman. Tagay para sa inyong kasal. Napakabait mo, Miles. Hindi umiinom si Hazel. Ako na ang iinom para sa kanya. Sige. Anong ginagawa niyo dyan? Tara na. Dadalhin kita sa isang palabas. Dahan-dahan lang, Miles. Hoy, Miles, ingat. Ang kinis ng mga kamay mo. Halika. Miles, ako ito. Ako si Tank, Miles. Anong Tank? Kahit ikaw pa si Lindayo, dapat mong sundin ang sinasabi ng lalaking ito. Oh, giliw. Heto na ako. May problema sa inumin. Oo, nilagyan ni Joy. Eh bakit mo siya pinainom? Inapikan niya. Tawagan mo ang mga reporter. Sabihin mo sa kanila na ang CEO ng Haicheng Group na si Miles ay nanghaharas ng lalaki sa publiko. Kung mabilis silang dumating, baka nangyayari pa. Sin, ang lupit naman ng move mo. Kung hindi ako malupit, ako naman ang maapi. Alam mo, Pero uminom ka rin. nagsuka ako. Okay lang ako. Tara na. Hoy. Sigurado ka bang okay ka lang? Okay lang ako. Uminom ako. Ikaw ang maghatid sa akin pauwi. Kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin ang sarili mo. Okay lang ako. Mainit lang ng konti.
Ito, uminom ka muna ng tubig. Sabi mo na suka mo na lahat. Bakit ganito ka pa rin? Baka may natira. Ikaw, Okay lang ako. Ikaw na. tuso mong matanda. Ang pangit mo humalik. Hazel. Desidido na ako. Sin, gusto mo ba ako? Paano mo nalaman? Yung tibok ng puso mo. Hindi lang ako mabuti ang pakiramdam. Talaga? Sin, magaling kang magtago ng nararamdaman mo. Huwag mong ipahalata. Sin, maganda pa rin ang katawan mo. Masaya ako. Hazel. Gising ka na. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Hoy, sandali. Kailan tayo kukuha ng marriage license? Abala ako buong linggo. Eh yung kasal? Ikaw na ang magplano. Uwi na ako. Imbestigahan mo ito. Alamin mo kung saan bumili ng gamot si Joy. At saka, yung kasabwat niya. Opo, Sir Sean. Magpadala ka ng ilang bodyguard para bantayan ng palihim si Hazel. Sir Sean. Imbes na bantayan ang binibini, bakit hindi na lang natin ayusin yung problema sa paligid niya? Gusto niyang. Siya mismo ang umasikaso ng mga bagay. Ma, yung wine na nilagyan ko ng droga para kay Hazel ay nainom ni Sean. Hindi lang siya nasira, nakatulong pa nga. Kung malaman ito ni Eugene, magagalit siya. Kahit napakasalan niyang Hazel, si Sin, ano naman? Yung malamig at matigas na babaeng iyon, ay tulad ng maikling buhay niyang ina. Makikita mo, natadhana niyang iwanan ng mga lalaki. Tuturuan kita ng ilang teknik mamaya. Magagawa mong madaling makuha si Sin mula kay Hazel. Yung walang kwentang Eugene na iyon ay nawala na, mabuti pa. Tungkol ba kay Eugene ang pinag-uusapan ninyo? Ano? Gusto ni Joy na pumunta sa Africa kasama si Eugene. Kailan ka pa nakauwi? Anong pinagsasabi mo? Bilang panganay na anak na babae ng mga Smith, paano ako makakapunta sa Africa, sa isang mahirap at sira-sirang lugar na ganoon? Flora, bakit ka ganyan kanerbiyos? Pinag-uusapan niyo ba ako noon wala ako? May masasamang sinasabi tungkol sa akin sa likod ko. Siyempre, hindi. Wala akong pakialam sa ginagawa mo. Pero kagabi, ano nang ginawa ng anak mo? Dapat mas alam mo kaysa sa akin. Ano nang inday ito? Hazel,
Bata pa si Joy. Hindi pa niya naiintindihan. Bilang kapatid niya, dapat tulungan mo siya ng higit pa, maging matyaga ka sa kanya. Huwag kang makipagtalo sa kanya pagdating mo pa lang. HMM. At saka, maganda ang ginagawa ni Joy sa klase niya nitong mga nakaraang araw. Ayusin mo ito sa lalong madaling panahon. Mag-intern siya sa kumpanya. Salamat, Dad. CJ. Aayusin ko para kay Joy sa lalong madaling panahon, para matuto sa departamento ng EUC. Hindi. Ilagay mo siya sa departamento ng pananalapi. Ang departamento ng pananalapi. Kaya ba niya yon? Hazel. Lagi akong sinasabihan ng profesor ko sa finance na matalino ako. Mabilis akong matuto. Kaya ko yan. Hazel. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Huwag kang mag-alala, Hazel. Nakakuha ko ng perpektong marka sa parehong finance at management. Talagang matutulungan kitang magbahagi ng ilan sa mga pasanin. Tama yan, Hazel. Hindi mo ba sinabing hindi maganda ang kalagayan ng iyong kalusugan nitong mga nakaraang araw? Eksakto. Kapag nakasabay na si Joy, hindi mo na kailangang magpakapagod. Hazel, tulad ng sinabi ni Tita, napakahirap ng pinagdaanan mo nitong mga nakaraang taon. Panahon na para magpahinga ka. Ito ay isang malinaw na hakbang para itaboy ako. Sige, pa. Gagawin ko ang gusto mo. Mabuti, tapos na ang usapan. Pumunta ka sa iyong kwarto at magpahinga ka. Napala, Hazel. Matalino si Joy, pero hindi pa niya naranasan ang politika sa kumpanya. May mga bagay na kailangan pa rin ng iyong personal na paghawak. Nakakawa naman. Ma, ito ang lalaking pinagsakripisyo mo ng husto. Hindi niya kailanman pinapahalagahan ang ginawa mo para sa kanya, at ginagamit niya ako bilang isang hakbang para sa kanyang anak sa labas. Ano ng problema? Ayaw mo? Hindi. Ang kumpanya ay buhay at pinaghirapan ni Ma. Pahalagahan ko ito ng higit pa sa sinuman. Walang magkakamali. Enan, Hazel. Mabuti, nakaunawa ka na rin. Mula ngayon, mabuhay ka ng maayos. Si Tita Flora ay mag-aalaga sa iyo tulad ng ginawa ng iyong ina. Hazel, tama na. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Pupunta na ako sa kwarto ko. Ang desk mo. Ipakilala mo muna siya. Opo, ma'am. Bakit ganito kaluma ang opisina? Luma na lahat. Para sa iba, mukhang Smith Group ay isang uri ng fly-by-night shell company. Emma Smith, bagong renovate lang ang opisina mo. Bakit nagpil na agad ang paint sa desk? Sinabi ba ni Hazel, sa'yo na bilhin ang basura na to, para lang galitin ako? Hindi. Itapon mo lahat ng basura na to, ngayon na. Kumuha ng pinakamahal na designer, para mag-customize ng opisina para sa akin. Ang basura na to, ay hindi para sa status ko. Pero, Ano, hindi mo pa rin susunod ang utos ko? Kailangan ko ba ang tatay ko, para bumaba rito at utusan ka mismo? aayusin ko ito agad. Pasok. Manager Zhao, tingnan mo. Ito ang invoice para sa renovation ng opisina ni Emma Smith. Kabuuan ay 7.6 milyon. Sigurado ka? Opo, Emma Smith, pinilit niya ang pinakamaganda lang. Hiniling pa niya ang pinaka-exclusive luxury art pieces mula sa buong mundo. At pinayagan ng CEO. Ang CEO. Ang CEO ay nagsabi na tungkol sa mga bagay ni Emma Smith. Siya mismo ang magdedesisyon. Ha, ganun. Maaari kang umalis. Ang prinsesa talaga. Parang, Smith Group ay hindi magkakaroon ng kapayapaan mula ngayon. Smith, ang mga gastos sa operasyon natin ngayong buwan ay triple kumpara noong nakaraang buwan. Kasama na dyan, ang karagdagang 10 milyong dolyar sa mga dagdag na gastos. Gusto kong itanong, saan napunta ang perang iyon? Ang lupon ay nangangailangan ng paliwanag mula sa iyo. Ang paglustay ng pondo ng kumpanya ay isang malaking krimen. Mahigit 10 milyong dolyar. 20 taon sa bilangguan iyan. Ang mga detalye ng partikular na proyekto ay dapat idirekta sa finance manager. Manager Zhao, para saan ba talaga ang 10 milyong ito?
Smith, 7.6 na milyon dyan ay para sa pag-renovate ng opisina ni Young Mr. Smith, at ang natitirang 3.4 na milyon ay para sa kanyang mga gastos sa business entertainment. Narito ang mga resibo. Ang pag-renovate ng isang opisina ay nagkakahalaga ng 7.6 na milyon. Manager Zhao, akala mo ba mga tanga kami? Hazel, nagtiwala kami sa karakter ng iyong ina para iabot ang kumpanya sa pamamahala ng iyong pamilya. At ngayon ikaw ay nagdala ng isang tulad niya. Ano ang ibig sabihin nito? Paumanhin sa inyong lahat. Hindi ako ang nag-empleyo kay Joy. Siya ang bunso kong kapatid na babae. Ang kinabukasan ng Smith Group ay magkakaroon ng lugar para sa kanya. Ano? Narinig ko na si Chairman Smith ay nag-uwi ng isang anak sa labas sa ika-7 araw pagkatapos mamatay si Melody. Kaya siya pala yon. Walang alam. Nasaan si Felix? Kailangan namin ng paliwanag. Ang Smith Group ay hindi pribadong ari-arian ng pamilyang Smith. Bakit kaya mag-aayos si Felix para sa isang walang kakayahang anak sa labas? Hayaan mo silang mag-ingay. Ang mga shareholder na ito dati ay ganap na tapat kay Felix. Sa aking likuran, tingin nila sa akin ay isang kasangkapan lamang. Ngayon, papagtanto ko sa kanila kung sino ang tunay na makakapagbigay sa kanila ng kinabukasan. Tumahimik kayong lahat. Kaya gumastos ako ng kaunti sa pag-renovate ng opisina para lang sa imahe ng Smith Group. Ilang milyong piso lang naman yon. Anong pinag-iingay nyo? Joy, wala akong pakialam kung anak ka sa labas, ni Felix, o kaya'y ampon niya. Walang lugar sa Smith Group para sa mga inkompetenteng tulad mo. May karapatan ka bang sabihin yan? Hayaan mong linawin ko. Ako ang tunay na anak ni Chairman Smith. Kumpanya ito ng tatay ko. Maaari akong gumastos ng gusto ko. Wala kayong pakialam. Nakakagalit. Talagang nakakagalit. Binabalaan ko kayong lahat, bawat isa sa inyo dito. Bawat isa sa inyo. Kung may manggahas pang umastang ganyan sa akin, papaalisin kayong lahat ng tatay ko. MS, Joy. Tingnan mo siya. Ipinapakiusap kong tanggalin agad si Joy. Tama. Ang Smith Group ay hindi magtitiis ng ganyang kapalaluan at pag-aaksaya. Kung ganoon, simulan na natin ang proseso ng pagpapasya sa mungkahing tanggalin si Joy. Hazel, anong ibig mong sabihin? Inilagay mo ko sa sitwasyong mapapahiya ako sa harap ng lahat. Hindi papayag ang tatay ko dito. Joy, gusto ko sanang maging handa ka sa trabahong ito. Pero tulad ng nakikita mo, hindi masyadong gusto ng mga shareholder ang ideya. Eksakto. Ngayon, kailangan nating alisin si Joy sa Smith Group. Mula ngayon, pinagbabawalan kang tumapak sa kumpanyang ito. Ikaw. Sang-ayon ako sa pagtanggal kay Joy. Sang-ayon din ako. Sang-ayon. Sige, kung ganyan ang gusto ninyong gawin, tatawagan ko na ang tatay ko ngayon din. Hazel, pagsisisihan mo to. Sa tingin mo ba talagang pag-aari lamang ni Felix ang Smith Group? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Kami pong mga shareholder, kapag pinagsama-sama, ay may hawak na 49% ng shares ng kumpanya. Gusto kong makita kung talagang kakalabanin kami ni Felix na mga matagal ng kasama. Dahil lang sa isang anak sa labas. Hintayin nyo lang. Tama na. Tatay, narito ka na rin. Pinag-iinitan nila ako. Humingi ka ng tawad. Tay, ano ang sinabi mo? Humihingi ka ng tawad. Ngayon din. Tay, hindi ako ang may kasalanan. Sinadya iyon ni Hazel. Hindi niya ako tinulungan. Sa halip, sumama siya sa grupo nila, at inapi ako. Paumanhin. Felix, ang paghingi ng tawad ng bunso mong anak ay hindi namin kayang tanggapin ng mga matatanda. Mga kasama, ako ang humihingi ng paumanhin. Hindi pa kasi ganap ang bunso kong anak. Mahilig lang talaga siyang magloko. Okay lang magloko, pero ang kumpanya ay hindi lugar para sa kalokohan niya. Sa tingin ko, dapat mong iuwi ang bunso mong anak sa inyo. Hindi ko alam kung paano bilang mga anak ni Felix, napakalaki ng pagkakaiba nila. Hindi naman masama si Joy. Medyo pasaway lang talaga siya. Abala ang grupo sa negosyo ngayon. Hindi kakayanin ni Hazel ng mag-isa. Ang ganda ng samahan ng ama at anak. Felix,
Ibig mong sabihin, mananatili pa rin sa kumpanya, ang bunso mong anak na ito? Makangako ako sa inyong lahat. Mula ngayon, si Joy. Kung magkakaproblema pa siya, kahit hindi na kayo magsabi, ako mismo ang mag-uwi sa kanya. Mabuti. Yamang ganoon ang sinabi mo. Magbigayan na lang tayo. Kung may problema ulit sa susunod. Sana, Felix, mas maging mahinahon ang bunso mong anak. Umalis na tayo. Sinabi ko na sa'yo, ang mga bagay ko, hindi mo maaagaw. Hazel. Ang layo na ng narating ng sitwasyong ito. Pero may hangganan dapat ang selos na to. Tatay, palagi kong alam ang hangganan ko, pero ang anak mong bunso, ay wala. Wala yon sa akin. Ikaw. Hazel, ang putang iyon. Ang dahilan kung bakit ako napalo sa harap ng publiko ngayon. Ginawa niya akong katawa-tawa. Dapat kang mamatay. Felix, akala mo ba talaga na nagsiselos ako sa anak mong labas? Mali ka. Ang gusto ko ay mapahamak kayo at ang pamilya mo. Teka, Hoy, ano yun? Namimiss mo ako? kailangan kita ng pabor. Sige, ano yun? Kailangan kong maghanap ng ilang mga supplier na hindi magagaling. Pasuhulan nila si Joy. Tapos magpresyo sila sa kalahati ng presyo sa merkado para mapalitan nila ang mga dating supplier ng Smith Group. Sa kalahati ng presyo sa merkado, ang mga supplier ay malulugi. Hazel, kahit mag-asawa tayo, hindi mo pwedeng gawin ang negosyo ng ganito, di ba? Hindi sila malulugi. Hayaan mo silang kunin ang anumang tubo na kaya nilang gawin. Para sa mga paninda na ibibigay sa Smith Group, hindi mahalaga ang kalidad. Sige, Salamat. paano mo ako pasasalamatan? Ito ang sasabihin ko. Pumunta ka sa Villa sa Burol at uminom tayo ngayong gabi. Tahimik doon. CJ, Magpatuloy ka. Tito. Tito. Tito, alam kong nagkamali ako. Tito, hindi na ako maglalakas loob na. Lagyan ng droga si Hazel. Sumpa ko, Tito, nagkamali ako. Tito, alam kong nagkamali ako. Tito, Ano ang tawag mo sa kanya? Tita, mula ngayon sa tuwing makikita ko si Tita, magiging magalang lang ako. Tito, alam kong nagkamali ako, Tito. Mag-book ng flight para sa binata. Ipadala mo siya sa Africa ngayong gabi. Tito, Tito, alam kong nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Tito, Linisin mo ang sahig. Gumamit ng maraming disinfectant. Pupunta si Hazel. Para sa hapunan ngayong gabi. opo, sir. Nakikita mo ba ang target? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Mabuti, na ipadala na ni Joy ang pera. Sa pamilya mo, tapusin mo ang trabaho. sinusundan mo ako nitong buong panahon. Kaya pala kumuha ka ng mamamatay tao. Sayang naman, ang kotse ko ay nakamodify.
Tulungan mo akong magpalabas ng balita na namatay ako sa aksidente sa sasakyan. Bumili ng trending spot. Boss, gusto mong bumili ng trending topic tungkol sa sarili mong pagkamatay. Hindi naman tama yon, di ba? Sinasabi ko sa iyo ang gagawin mo, at gawin mo. Yun lang. Naiintindihan. Iayos ko ito kagad. Si Hazel, C ng Smith Group, ay pinaghihinalaang namatay sa aksidente sa sasakyan. Bilis, bumilis ka pa. Hazel, kung may mangyari sa iyo, pababayaran ko sa buong pamilyang Smith ang kanilang mga buhay. Ano nang nangyayari? Bakit nasira ang cellphone ko? Hazel, Hoy! Anong ginagawa mo rito? Bigla na lang nasira ang kotse ko. yung nag-trending na post tungkol sa aksidente mo, ano ba talaga yon? Eh kasi, sa tingin ko may nagtangka na magdulot ng aksidente para patayin ako. Pero buti na lang magaling akong magmaneho at modified pa ang kotse ko. Kaya madali ko lang na-handle. Ang galing mo talaga. Aso ka ba? Bakit mo ako kinagat? Huwag mo na akong takutin ng ganyan. Muli, narinig mo ba ako? Ninakaulit ni Sin ang proyekto ko. Muli, malamig siya, makasarili, at puno ng mga plano, para siyang hindi tao. Hindi naman siya ganoon kasama, tulad ng iniisip mo. Ito lang kasi, hindi mo pa siya gaanong kilala. Madali sana niyang dinurog ang mga Smith. Pero sa halip, binigyan niya tayo ng panahon para lumago. Pinag-aruga niya ang sarili niyang tinik sa tagiliran. Sin, anong klaseng tao? Talaga siya? Wala pa ring senyales sa kanya. Kung hindi mo pa siya nakikita, maghanap ka pa. Kailangan natin siyang mahanap, buhay man o patay. Nanay, sa tingin mo ba talagang patay na si Hazel? Ano bang pakialam kung buhay siya o patay? Wala siya ngayon dito. Kailangan mong makuha ang Smith Group sa ilalim ng iyong kontrol. Kapag nasa kontrol mo na ang Smith Group, maaari nating patayin si Hazel ng ilang beses na gusto natin. Tatay, nakita mo na ba ang kapatid ko? Hindi pa. Felix, alam kong nasasaktan ka, pero kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kung may mangyari sa'yo, ano ang gagawin namin ni Joy at ng kumpanya kung sakali? Tatay, noong nandito pa si Hazel, ang mga shareholder ng kumpanya ay hayagan na pinahirapan ako. Pinagbantaan ka pa nila. Ngayong wala na siya. Hindi ba mas lalo silang magiging masahol? Hindi nila magagawa yan. Ang kumpanya ay pag-aari ng mga Smith. Ang mga Smith pa rin ang laging may huling salita. Felix, nag-aalala ka kay Hazel at kailangan mo pang pangasiwaan ang kumpanya. Masyado nang mabigat yan para sa'yo. Bakit hindi mo hayaan si Joy? Natulungan ka. Tatay, gusto ko lang ng mas magandang kapaligiran para magtrabaho. Ang kakayahan ko sa trabaho ay hindi naman problema. At tingnan mo, nakikipag-usap ako sa maraming bagong partner nitong mga nakaraang araw. Handang ibigay sa akin nila ang mas mababang presyo. Sa ganoong paraan, ang kita ng kumpanya ay maaaring doblehin o higit pa. Talaga? Ito lang naman. Nagkamali lang ng kaunti. Si Joy. Hindi na niya ulitin yon. Tatay, bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon, pakiusap, hindi kita bibiguin. At ngayong wala na si Hazel, wala ka nang mahahanap na ibang magpapatakbo ng kumpanya. CJ. Kung gayon, ikaw na, ang magpatuloy sa trabaho ni Hazel, maging bihasa ka agad. Siguraduhin maganda ang gawa mo. Huwag kang mag-alala, tatay. Pangako, hindi kita bibiguin. Tungkol lang naman yan sa pagpapalago ng kita ng kumpanya. Ang mga bagay na ginawa ni Hazel. Kaya ko rin yan gawin. Ang pangit.
Linisin mo na ang mga gamit ni Hazel, ngayon din. Ang pag-iingat ng mga gamit ng patay ay malas lang. Joy. Sa ngayon po, nawawala lang si Matt Hazel. Hindi pa nahahanap ng rescue team ang kanyang katawan. Hindi ba't ito'y medyo hindi angkop? Hindi angkop, ha? Sinasabihan mo ako kung ano ang gagawin. Ang boss mo ang nagsasalita. Ang lakas ng loob mong sumabat. Ganito ba kayo? Tinuturuan ni Hazel. Tandaan ninyong lahat ito. Ang Smith Group ay magkakaroon na lang ng isang presidente mula ngayon. At ako iyon. Joy. Opo, na Joy. May partner bang? Darating ngayong araw. Ipunta mo siya sa opisina ko. Opo. Si Hazel at ang lahat ng kalat na yan ay parehong nakakasilaw. Alisin mo ang lahat ng gamit na ito, kasama niya. Mas maganda na ang itsura ngayon. Pasok. Emma Joy, magandang araw po. Ella Joy, tunay nga po kayong likas na maganda. Ang pagkakilala sa inyo ay isang karangalan. Maganda ang panlasa mo. Ang aming pamilya ay may ilang lokal na produkto. Tanggapin po ninyo ito, Ina Joy. Nakikita kong ang inyong kumpanya ay talagang tapat. Ang sinabi ninyo tungkol sa pagpapababa ng presyo sa kalahati, tama ba? E di ihanda mo ang kontrata. Napakagaling, Ina Joy. Para sa isang matagumpay na pakikipagtulungan. Ikinagagalak kong makipagnegosyo. Hazel. Ang pagpapatakbo ng Smith Group ay isang simpleng gawain lang. Kaya ko rin itong gawin. At gagawin ko itong mas mahusay kaysa sa iyo. Tagapangulo. Simula ng mamuno si Ginang Smith, nagawa niyang bawasan ang gastos ng 50%. Sa parehong panahon, ang gastos sa marketing ay nabawasan ng 60%. Ang profit margin ay tumaas din ng malaki ng 10%. Ang lupon ay labis na nalulugod. Napakagaling. Joy. Hindi ka nagpahiya sa tatay mo. Sa loob lang ng kalahating buwan, napataas mo ng 50% ang kita ng kumpanya. Salamat lahat sa pagtuturo mo, Dad. Ikaw talaga ang mabuting anak na babae ko. Sa loob ng 3 araw, magdaraos tayo ng press conference para opisyal na ipahayag ang iyong paghirang bilang CEO ng kumpanya. Ang kinabukasan ng kumpanya ay nasa iyong mga balikat. Dad, huwag kang mag-alala. Talagang gagawin kong namungunang kumpanya sa Jiang City ang Smith Group sa tuntunin ng market value. Mabuti. Ipagpatuloy mo lang. Hoy, kumusta? Yande, Hazel. Tulad ng inyong hula, pinalitan ang pangalawang binibini, ang lahat ng dating partner ng kumpanya, ganap na. Ang mga bagong produkto ay maaaring umabot sa pambansang pamantayan, pero napakababa ng kalidad. Hindi talaga magtatagal ang paggamit. Dumaragsa na ang reklamo ng mga mamimili. Sa palagay ninyo, oras na para kumilos tayo. Huwag kang makialam. Mas malaki ang iskandalo, mas mabuti. Yande, Hazel. Sinabi ng tagapangulo na magkakaroon ng press conference sa 3 araw para ipahayag na si MJ Joy ang opisyal na magiging CEO. Mabuti. Naiintindihan ko. Scene. Anong kailangan mong gawin ko? Sumabog ang mga produkto ng Smith Group. Napakaraming reklamo ng mga mamimili ang natatanggap nila. Tulungan mo akong pigilin ang mga trending topic. Sige. Nagpadala na ako ng mga tao para asikasuhin ito. Sa loob ng 3 araw, ipapahayag ng Smith Group ang pag-upo ni Joy bilang CEO sa isang press conference. Gusto kong i-short ang stock ng Smith Group. Pahiramin mo ako ng pera. Pwede mong gamitin ang aking mga personal na ari-arian bilang collateral. Hindi na kailangan yan. Ang akin ay iyo. Salamat.
Joy, ang galing mo. Sa loob lang ng kalahating buwan, napanghawakan mo na ang lahat ng mga veteran sa kumpanya. Ako rin, nakikinabang sa iyong tagumpay. Sa wakas, makakatabi ko ang iyong ama. Mom. Ang magagandang araw ay nagsisimula pa lang. Ito siguro ang pangalawang anak. Mas maganda pa kaysa sa panganay, at parehong mahusay. Mr. Smith, tunay kang pinagpala. Oo, Salamat, Hazel. Marami pa siyang matututunan sa akin. napakamapagkumbaba, pangalawang binibini. Mrs. Smith ay mukhang napakamaamo at mahusay. Walang duda na siya ay nagpalaki ng napakahusay na anak. Salamat. Kapag mayroon kami ng kasal, dapat lahat kayo ay dumalo. Lahat ay dapat dumalo. Huwag kang mag-alala. Nabili na namin ang mga trending spots. Mabuti. Salamat sa lahat sa pag-alis sa inyong mga busy schedule para dumalo sa press conference ng The Smiths Group. Ito ay ang aking pangalawang anak, Joy. Hello, sa lahat. Joy, sa loob lang ng kalahating buwan, pinalaki niya ang kita ng kumpanya ng 50%. Kaya nga, ang board of directors ay nagkaisa na. Oh, tingnan. Mr. Smith. May mga ulat na ang The Smiths Group ay may illegitimate daughter na nag-aangat at nakikipagsabuatan sa mga walang prinsipyo negosyo para manakit sa mga consumer. Ano ang iyong tugon dito? Enos Joy, tungkol sa video na ito, kung saan ikaw ay sinasabing tumatanggap ng malaking suhol mula sa partner. Ano ang iyong masasabi? Palabas na. Sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan. Mas gusto kong ako lang ang gumawa. May reaksyon ka ba dito? Walang katotohanan yan. Ginagawa lang ito ng mga katunggali namin para siraan ang kumpanya namin. Binili nila ang trending topic para lang mag-trend. Huwag kayong maniwala sa ganitong mababang uri ng journalism. Paano naging fake news ito? Pero ang mga consumer na nag-report tungkol sa Smith Group ay may IP address galing sa buong bansa at lahat sila nag-upload ng video. Peke rin ba yun? Peke lahat yan. Nag-iinggit lang ang mga tao. Mayaman ang pamilya namin. Mga mahirap lang na nag-iinggit. Hindi sila makakasira sa launch event ko. Papa, i-announce mo na ang appointment ko. Lahat magpakalma tayo tungkol sa trending topic. Ipapagawa ko sa professional na team namin ang pag-handle. Ngayon, ina-announce ko. Hello. Hello. Lahat. Matagal na tayong hindi nagkita. Hazel. MS, Smith, hindi ba? Nawawala ka pagkatapos ng aksidente. Salamat sa concern mo. Swerte ako. Nakaligtas ako sa malapit na pagkamatay. Hazel, buhay ka. Paano nangyari yun? Malinaw na. Ano? Hindi ako patay. Mukha kang bigo. Kung hindi ka patay, bakit ka nagpapanggap? Ikaw pala. Galit ka sa akin dahil kinuha ko ang posisyon mo bilang CEO ng Smith Group. Kaya ikaw, ang sinadyang nagpakalat ng mga pekeng balitang yun, para ipitin ako. Ako ang nag-ipit sa iyo. Ikaw ang naglagay sa mga kasosyo natin. Iyon ang ideya ko. Ikaw ang nagbigay ng mga kickback sa akin. Ang mga dekalidad na produkto sa kalahati ng presyo. Sinabi ko sa iyong ipagbili mo sa publiko. Tumigil ka sa kakasatsat, sinusubukan kong tipirin ang gastos. Bukod pa riyan, ang produktibidad ng kumpanya ay hindi naman talaga bumaba. Hazel, ikaw ang naglagay ng mga camera. Sa opisina ko, ikaw ang nag-post ng footage online para sadyang palakihin ito. Gusto mo ba talagang mabuwag ang mga Smith? MS, Joy, sinasabi mo ba na inaamin mong tumanggap ka ng lagay at nag-shortcut ka para makapagbenta ng mga dekalidad na produkto sa mga mamimili? Tumahimik ka. 3,000 lang ang sahod mo kada buwan. Hamak na wala ka. Anong karapatan mong kausapin ako kung magpapatuloy kang magsinungaling? Papatayin ko ang kumpanya mo. Nakatira tayo sa isang lipunang may batas. Wala kang ebidensya, kaya nag-iipit ka lang sa akin.
Paninirang puri yan. Ebidensya. Sinong nagsabing wala akong ebidensya? Boykotehin ang mga dekalidad na produkto ng Smith Group. Nasaan ang mga guard? Saan sila pumunta? Palabasin ang mga istambay na ito, rito, ngayon din. Hazel, pinaghar mo ba lahat ng mga aktor na ito, hindi ba? Nasira mo ang puso ko. Sinasadya mong sirain ang Smith Group. Hazel, masyado kang mapanlinlang. Ikaw lang ang nag-iinggit. Mas maganda ang ginagawa ko kaysa sa iyo. Kaya pinag-hire mo ang mga tao para sirain ang Smith Group ng sinasadya. Kalokohan, ang produkto ng kumpanya mo. Ginamit ko ito ng mas mababa sa 2 linggo. At nasira ito. At ang customer service mo ay tumigil lang. Ano iyon kung hindi scam? Eksakto. Simula nang ikaw, ang walang kwenta, ay nag-control. Bawat produkto na binili ko, ay may iba't ibang problema. Kung hindi mo ako naniniwala, maaari naming ipakita sa iyo ang mga resibo. Mayroon pa ako ng video proof dito mismo. Imposible. Dad, ang mga ito ay lahat ng mga aktor na pinag-hire ni Hazel. Huwag mong paniwalaan sila. Felix, ang anak mo ay kasing greedy mo. Tingnan mo ang video na iyon. Joy talaga ay gumamit ng substandard materials para sa embezzlement. Gumamit ng substandard materials. Sabihin mo sa station chief na mayroon tayo ng breaking news. Isang skandal. Ito ay talagang ang pinakamalaking skandal ng taon. Huwag kang magsalita ng nonsense. Ang video na ito ay fake. Dad, huwag kang makinig sa kanila. Ito ay siya. Siya ay nasa likod nito. Ikaw ay walang utang na loob, walang utak na babae. Sino ang nagsabi sa iyo na gawin ito? Joy, Dad, binago ko ang mga suppliers para bawasan ang mga gastos. Bukod pa, gusto ko rin ng kumpanya na gumawa ng pera. Nagtanong ako sa palibot. Kahit na ang mga materials ay medyo mas mababa ang grade, ang lifespan ay sapat pa. Felix, Joy ay nag-iisip lang para sa pamilya. Shut up. Hazel, ang bagay na ito, maaari mong i-handle ito, tama? Pasensya na, ayoko na. Felix, simula nang maaksidente ako sa sasakyan at muntik nang mahulog sa bangin. Nagpakita ka ba ng pag-aalala sa akin? Hindi pa man tapos ang 7 araw na paggunita sa nanay ko, dinala mo na agad dito sa bahay, ang anak ng kabit mo. Ngayon, isinasama mo pa sa labas ang kabit mo at ipinagmamalaki sa publiko. Naramdaman mo ba ang kahit katiting na pagsisisi sa nanay ko sa mga ginawa mo? Felix, maikli ang pagtingin mo, makasarili at puro sarili lang ang iniisip. Mapagkunwari, mayabang at isang amang walang kabaitan. Ngayon, anong kapal ng mukha mo para hingin sa akin na ayusin ang kalat ng anak mong sa labas? Ikaw, Gusto mo bang tawagin akong walang utang na loob na anak? Tama ka. Tama ka. Ngayon, hindi na ako. Ako sa mga kalat mo. Ipapasa ko sa iyo ang mga gawain sa kumpanya para asikasuhin mo. Sana ay maprotektahan mo ang maliit mong anak sa gitna ng bagyong ito. Boss Felix, may masamang nangyari. Binabago ang presyo ng stocks ng kumpanya at babagsak na ito. bilis. Bumili ka agad ng stocks. Hindi natin pwedeng hayaang mawalan ng tiwala ang mga shareholder sa kumpanya at magdulot ng panic selling. Ano ang problema? Magsalita ka. Sabi ni Hazel may nagnakaw ng pondo ng kumpanya at may pinahanap na siya para ipahinto ang paggalaw ng pera sa kumpanya. Hindi mag-alaw ang pera ng kumpanya. Hazel, kailangan bang mabangkarote ang Smith Group bago ka masiyahan? Kung hindi dahil sa katangahan ni Joy na magnakaw ng pondo ng kumpanya, hindi sana ako nagkaroon ng pagkakataong ipahinto ang pera ng kumpanya. Felix, ang Smith Group ay winasak ng sarili mong mga kamay at ni Joy. Papa, hindi ko sinasadya. Walang kwentang tao ka. Felix, Hazel, putang ina mo. Huwag mong isipin na sisirain mo ang pamilya ko. Hazel, alam kong ayaw mo sa akin. Pwede mo akong saktan o murahin. Pakiusap. Tumigil ka na sa paghiganti sa tatay mo. At kay Joy. Okay, pamilya tayo. May tao ba dyan? Palabasin niyo sila. Hindi ako aalis.
Ako ang CEO ng Smith Group. Bakit ako ang palalayasin? Maniwala ka man o hindi. Mula pa sa simula, may plano na ako para sa iyo. Ikaw ang pumiling hindi ito tanggapin. TSK. Hazel. Kawangis ka ng nanay mo, ang putang iyan. Balang araw. Magwawakas ka rin katulad ng nanay mo. Walang nagmamahal. Tumahimik ka. Isa pang salita at bubunutin ko ang bibig mo. Ikaw. Bakit mo sinaktan ang anak ko? Mag-ingay ka pa at sasamahan mo siya. Sa libingan kasama ang nanay ko. Mula ng unang araw mong pumasok sa ang mga Smith. Ito na ang gusto kong gawin. Si Joy ay pinaghihinalaang may kinalaman sa mga krimeng pangkabuhayan. Security. Dalhin niyo siya sa presinto. Hindi. Hazel, alam mo, alam nating lahat. Ikaw ang hinanda mismo ni Melody na magmana. Ang tagapagmana ng Smith Group. Hindi namin kailanman sinang-ayunan na si Joy ang maging presidente ng Smith Group. Hazel, ang kumpanyang ito ang buhay ng ina mo, dekada ng pagsusumikap. Kaysa sayangin mo ang lakas mo sa pag-aalaga ng mga walang utang na loob. Bakit hindi ka nalang maglakbay? Mabuhay ng masaya at walang iniisip. Ang mana ko mula sa nanay ko ay sapat para mabuhay ako ng komportable habang buhay. Hindi, Hazel. Hindi mo pwedeng basta iwan ang kumpanya. Hazel, Wala kang karapatang utusan ako. Presidente. Marami ang itinatapon ng stocks ng mga Smith. Bumagsak na ang presyo. Hazel. Alam kong may paraan ka para mailigtas ang mga Smith. Sa lahat ng mga taong ito na pinalaki kita, tulungan mo ang ama mo sa huling pagkakataon. Pakiusap. Mula nung unang linggo ng pagluluksa sa nanay ko, nang dinala mo rito ang anak mo sa iba. Wala nang pagmamahalan sa pagitan natin. Lahat tayo ay sumasang-ayon na hindi nakarapat-dapat si Felix na magsilbi bilang chairman. Ang tanging makakaligtas ngayon sa mga Smith ay si Hazel. At saka, kapag ikaw at si Sean ay ikinasal na, inaasahan namin lahat ang piging. Gusto ninyong paalisin ako at gawing chairman si Hazel. Hindi, ang mga Smith ay akin. Akin. Dahil nagkaisa na kayong lahat. Susundin ko ang gusto ninyo. Ako na ang mamamahala muli sa mga Smith. Pero ang kumpanyang ito ay kailangang palitan ang pangalan bilang Pamilyang Taylor mula ngayon. Talagang kumpleto na ang lahat ng setup mo. Pwede na akong tumira agad. Bigyan natin siya ng sorpresa. Tigil. Magnanakaw ako. Sinusubukan mo bang? Nakawin ako. O ako talaga ang habol mo? Pareho. Binabalaan kita, huwag kang maingay. Sumigaw ka man ng sumigaw mamayang gabi. Walang sasaklolo sa'yo. Sigurado ka bang takot ito? Hindi kasiyahan? Malalaman mo rin agad. Hazel. Kaya nandito ka para pagbuntunan ako? Tama na ang salita. Mamaya, gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Gawin mo na lang.
Anong ginagawa mo? Hazel, Wala ka rito. Huwag ka nang maghanap. Ito nang 3 taong gulang ako. Dinala ako ng nanay ko sa amusement park. Noong mga panahong iyon, malamang kasama mo, si Joy. Ito naman noong 5 na ako. Dinala ako ng nanay ko para mag-aral ng pagpipinta. Pero ang kamay ko, nadali ng gunting. Dinala ako ng nanay ko sa ospital para magpaturok ng tetanus. Lasing ka noon. At sinigawan mo ako. Sabi mo, mas mabuti pa raw kung lalaki ako, na masyado raw akong mahina. Bago ako mag-3 anyos, akala ko ayaw mo sa akin. Dahil hindi ako lalaki, hanggang sa araw na iyon, nang makita kitang karga-karga si Joy, at tinatanong kung anong lasa, ng lollipop ang gusto niya, doon ko naunawaan. Ayaw mo lang talaga sa akin. Kinamumuhian mo ang mga babaeng may kakayahan. Pero hindi ka mabubuhay kung wala sila. Hindi ito problema ko o ng nanay ko. Kawalan mo yan ng kakayahan. Pero ikaw, patuloy mong ginagamit ang kawalan mo ng kakayahan para parusahan kami ng nanay ko. Huwag mo akong sisihin kung mabagsik ang salita ko. Ang mga shares na hawak mo, sapat na yon para sa pagretiro mo. Pero ang bahay na ito, iniwan sa akin ng nanay ko. Nasa pangalan niya ito. Ngayon, umalis ka na agad. Hazel. Nagkamali ako. Akala mo patatawarin kita dahil lang nagkamali ka? Dapat magpasalamat ka na si Joy ang gumawa ng lahat ng maruming trabaho. Mag-isa niya. At wala akong nahuling mas malala pang ginawa mo para paalisin kita. Wala kang awa. Gaya ng ina mong walang puso at malamig ang dugo. Yaya. Ano po? Aalis na ang tatay ko. Tulungan mo siyang mag-impact ng gamit niya. Alamin mo kung saan siya pupunta. At ipahatid mo siya ng driver doon. Opo, Miss Hazel. Nga pala. Linisin mo ang kwarto. Nina Joy at Flora. Siguraduhin walang dumi. Itapon mo lahat ng kalat. Lahat. Miss, naayos na po ang picture frame. Miss Hazel, kung malaman po ng madam na ikinasal kayo kay Sin, matutuwa po siya ng sobra. Ang nanay ko, kilala niya si Sin, kapatid po ni Sin, at si madam ay magkaklase. Noong unang pumunta kayo sa Smith Group para matuto sa negosyo, pinakiusapan ni madam si Sin na alagaan kayo. Hazel. Kakaiba ang dating mo. Wala lang. Sin, hindi ba't magkaiba tayo ng henerasyon? Hindi. 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 Hindi tama yan. Ang kapatid mo ay kasing edad ng nanay ko. Dapat, tito mo ako. Sino ang nagsabi sa'yo? Manloloko ng bata. Manyakis ka. Gusto mo ba ako? Simula pa sa umpisa. Hindi ako ganun ka-maniakis. Kailan mo? Nagsimulang gusto ako. Hindi ko alam. Unti-unting lumalaki ang nararamdaman. Unti-unting lumalaki ang nararamdaman? Bakit mo hinayaan akong magpakasal sa Eugene? Kung tama ang alala ko, ang pagpapakasal ay unang ideya mo. Ideya ng tatay ko iyon. Akala ko gusto mo ang Eugene. Pero ngayon parang hindi yun ang totoo. Parang, Hazel. Mahal kita. Pero hindi ako sigurado kung mahal mo ako. ako. Ang salitang mahal ay mahirap sabihin. Bukod sa iyo, wala akong naging iba. Sige. Naiintindihan ko. Mahal ako ni Hazel.